rescue sa mga ang mga embassy officials natin, personnel sa ibang bansa, yung mga minamaltrato. Ang gagawin nila diyan, pupuntahan nila yung bahay na ma-identify kung saan ang address. Pero hindi na aalis doon yung embassy officials natin hanggat hindi kasama yung OFW. Dahil pag iniwan nila yon, kawawa yun. Pero ang sinasabi hanggang Sabado na lang, di ba? At sinasabi na maililikas nila lahat. Dapat pumunta na yung mga tiga-embahada dahil meron pa naman yata tayong mga embassy personnel doon sa Libya. Puntahan na nila yung bahay ng pamangkin ni Gaddafi at saka kausapin yung pamangkin na pauwiin na yung apat na ito. Dahil at saka wag silang umalis doon. Dahil pag umalis sila, oras na umalis na doon yung mga embassy officials na yon, ay kawawa yung mga yun. Ito po, doon po sa mga pamilya ng apat na domestic helpers na ito, kasama na po ang pamilya ni Raquel Dadang, ay ito'y pinaabot na natin sa DFA na mayroon nga pong apat na domestic helpers doon. Samantala, nasa linya na po ng ating telepono si Raquel. Raquel? 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 Ay baka bumalik na naman yung kanyang amo. Palagay ko talagang yung kanilang sitwasyon ngayon napakahirap sa mga oras na ito. Dahil nga mukhang binabantayan na sila. Katulad ng ikinuwento nila kanina, 'di ba, sa report ni Marlene Alcaide, na nakapaligid talaga ang mga armadong mga lalaki doon. So natatakot silang lumabas kasi ang takot nila ay pag lumabas sila o tumakas sila ay baka na lamang daw sila barilin. Ang maganda lamang doon, siguro pampalubag loob, ay apat sila magkakasama. Nagkakahugutan sila ng lakas ng loob sa isa't isa. Anyway, inaantay lang po natin ngayon sa aming linya si Ms. Raquel Dadang, isa po sa apat na Pinay domestic helpers na nagtatrabaho sa pamangkin nga ni Muammar Gaddafi, na ngayon ay naroon po sila sa Libya at gusto na rin umuwi nung apat na yon, Cheryl. Ang problema nga lang ay hindi sila makauwi because of the fact na bantay sarado sila, kagaya nga niyan na pinatay niya bigla yung cellphone at dahil mukhang parang may kutob na rin yata itong mga amo nila na may mga ugnayan sila. Yung isa nga kinuha raw yung number niya, di ba? Sa isang report kanina ni Marlene, kinuha yata yung kanyang cellphone. Bago na daw yung teleponong yon, yung numerong yon, at buti na lamang ay nakakontak tayo at nakausap natin sila. Pero ang maganda dito ay nakakausap natin sila kahit na nahihirapan tayong makontak at nakikita nating maayos-ayos naman yung kanilang kalagayan. Siguro kung sila'y tatakas o lalabas, baka mas delikado pa nga sa kanila. Ang pinakamainam siguro nating magawa at maitulong dyan na Cheryl, bukod dun sa pagkilos ng Department of Foreign Affairs at sa kanilang mga tauhan dun sa Libya, ay siguro tayo mga kababayan dito ay bigyan naman sila ng konting panalangin para sa kanilang kaligtasan. Samantala, mamaya po ay susubukan pa rin nating mag-contact si Raquel Dadang matapos po ang mahigit 4 na taong pagtatago. Bumagsak sa kamay ng mga otoridad ang isang mister na nahaharap sa kasong pakikiapid at pananakit sa misis. Yan ay matapos lumapit sa News 5 ang mismong misis at ininuso nga ang pinagtataguan ng asawa sa San Luis, Pampanga. Bago po ang report na yan, nasa linya na natin si Raquel. Raquel! Yes. Okay, bilisan na lang natin. Bilis po kasi, kakaakit lang ulit kaya binaba ko. Okay, kumusta na kayo dyan? Sa ngayon po, okay naman po kami. Hindi po kami makapanood ng balita eh. Bakit? Hindi na rin namin alam paano na nangyayari sa labas ulit ngayon. Ano ba ang ginagawa sa inyo, Raquel? Bawal manood ng TV, bawal lumabas, pati mga cellphone nyo ay kinumpis ka na rin ba? Ito, i-confiscate to pag malaman nilang nakikipag-ugnayan po ako sa inyo. Pero Raquel, paano? For sure yan. Kamusta naman ang pagtrato nila sa inyo? Actually, ma'am, si Dayan po ito. Dayan. Si Raquel po kasi nasa ibaba. Actually, siya po yung nakakaranas ng hindi maganda eh. Bakit po? Kasi po kami nung kasama ko dito isang Pinay, nag-aalaga po kami ng bata. Tapos sila Raquel po, sila po talaga yung dito sa bahay ng employer talaga. Pag sinabi mong hindi nakakaranas ng maayos na pagtrato, anong ibig mong sabihin na Dayan? Dayan?
Aha. Ayan, nawala na po sa linya ng ating komunikasyon si Yuon ay si Dayan Rivera. At sinasabi niya, mamaya po, susubukan po nating Tawagan mabalikan at tawagan ulit. Parang napakahirap nga ng sitwasyon nila, Cheryl, dahil pinapatay-patay nila yung cellphone. Sa takot siguro na baka marinig sila nung kanilang maamo. Ito na yung report. Alright, balikan po natin yung eksklusibong report ng News 5. Taong 2007 ang abutan ni Ineria Tobias sa mismong bahay ng kanyang biyenan ang asawang si Alberto na may kinakasamang kalaguyo sa San Luis, Pampanga. Hindi ko po sukat akalain na makikita ko sila doon. Tapos, pagsilip kong gano'n, ang nabigkas ko po sa kanila mga Pero imbes na kampihan, sinaktan pa raw siya ng kanyang asawa, katulong ang mga kapatid. Kaya naman agad nagsampa ng kaso si Ineria laban sa asawa. Sinakal po ako. Tapos yung pinagtulungan nila ako magkakapatid. Pero sumbong ng biktima, sa kabila ng arrest warrant na inilabas ng korte laban kay Alberto, na natili pa rin siyang pag-alagala. Agad naming sinamahan ng biktima sa San Luis PNP na agad ikinasang operasyon laban sa sospek. Walang nagawa ang sospek kundi sumama sa mga pulis. Sa presinto, iginit ni Alberto na wala siyang nagawang mali. Kung ngayon napakulong mo man ako, okay, walang problema. Pero pakatandaan mo, may Diyos na nakakita sa atin. Pati ang News 5 na pagdiskitahan ng sospek. Alam ko, patas yung mga tulpong yan eh. Bakit ngayon eh? Lagi niya pinagkalandakan na kesyo kamukha daw nilang Bisaya, mas papanigan daw siya. Ganun ba yung batas? Pinagpapiansa ng 8,000 pesos ang sospek. Pero posible pa rin siyang makulong ng 6 hanggang 14 na taon kapag napatunayang guilty sa kasong violence against women. Erwin Tulfo, News 5. Himas rehas din ngayon ng isang kawatan matapos nakawin at ibenta para gawing azucena ang nakawalang aso ng kanyang kapitbahay. Ikwento mo, Carla Lim. Iritable si Ginang Lorita Cruz nang makaharapang lalaking ito sa presinto ng Malabon. Ninakaw daw kasi ni Enrique Santos ang pinakamamahal niyang alagang aso na si Blue. Hindi raw pwedeng magkaila si Santos dahil mismong anak niya ang nagsumbong. Tapos nung kinagabihan na, yung kalaro ng anak niya, tinatanong ko yung aso. Sabi, may nakuha ngayon papa ko na aso. Umami naman ang suspect na siya nga ang kumuha sa aso. Pero katwiran niya, kusa raw lumapit sa kanya ang aso at muntik pa siyang kagatin. Di ba, hindi ko naman balak ibenta eh. Inaangilan lang ako eh, maangil. Paano umaangil? Parte mga angagat. Sa galit, dinala raw ng suspect sa Navota si Blue at doon ibinenta parang gawing azucena. Halagang 200. 200 ba talaga daw ang bentahan doon? 250, ganyan. Naharap sa kasong animal cruelty si Santos. Sa loob ng kulungan, winelcome siya ng kanyang mga kakosa. Carla Lim, News 5. Umabot sa mahigit 500,000 piso ang halaga ng nasunog na ari-arian sa isang apartment sa Maynila. Dito pa lamang sa Metro Manila, ito na ang ika-25 sunog na naitala ngayong buwan na tinagurian pa namang Fire Prevention Month. Ikwento mo, Dindo Flora. Walang sinaing na oras ang mga pamatay sunog. Kanya-kanya ng pwesto para apunin ang apoy na lumalabon sa apartment na ito sa First Street, Concepcion Aguila sa Mindiola, Maynila. Ang ilan sa mga bumbero, umakyat pa sa katabing gusali para mabombahan ng tubig ang nasusunog na apartment. Pero ang ilan, natakot ng umakyat dahil nag-spark ang ilang linya ng kuryente. Pagkatapos ng mahigit 30 minuto at pag-respond din ng mga bumbero, napula na ang apoy. Sobrang nanghihinayin si Jaime Pion dahil nadali ng apoy ang computer shop niya na nasa ilalim ng nasunog na apartment. Gising na lang ako, nagsisigawan na sila sa kabilang kwarto. Tapos, sabi sunog-sunog daw, pumuputok-putok dyan. Konti na lang salba ko, sa taas wala na. Ayon sa ilang tenant ng apartment na tumangging humarap sa kamera, nag-short circuit na ceiling fan ang pinagmulan ng sunog. Nagsimula po ito ng 2:34. Dineclared ito ng fifth alarm, 2:39. Under control, alas 3:02. Declared fire out, 3:07. Tinatayang aabot sa mahigit 500,000 piso ang halaga ng ari-ariang naabo. Dindo Flora, News 5.